Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-17 araw na po ng ating prayer and fasting. Ang pamagat po ay to take action. Sabi po niya sa Hebreo 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Sa lahat po ng mga may buhay at humihinga, na kailangan po nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay at mamuhay na may pananampalataya. Sabi nga po, ano man bagay na naisin natin, ito ay ating makakamtan. Ito ay mangyayari sa lahat ng bagay sa pamamagitan po ng ating pagkilos, paghakbang, na ito po ay mangyayari. Sabi nga po ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Sabi nga po ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na merong gawa. In the other words na sinasabi po, do something to take action. Kung nais po natin na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kagaya po ang ginawa po ng isang babaeng inaagasan po siya ng dugo. Siya po ay lumapit at nag-aksyon. Humakbang po siya patungo kay Jesus. Siya po ay umalis, iniwan niya ang kanyang comfort zone. Sabi nga po, doon po sa kanyang karamdaman na 12 taon, ay halos daw pong maubos ang kanyang mga naipon sa kanyang pagpapatingin sa doktor. Nang siya po ay narinig po niya na merong Jesus na taga Nazaret na nagpapagaling, sabi po niya, if I can touch him of his garment, ako ay gagaling. Ang babae po ay hindi lamang po siya nanatili kung saan po siya. Sabi, at dito po ay hinakbang niya ang kanyang pananampalataya. At sabi nga po, na nandoon na napakaraming taong hadlang sa kanyang paglapit kay Jesus. Hindi niya po inalintana kung anong sasabihin ng mga tao. Hindi siya natakot. Ang nais niya lamang po ay siya ay gumaling. Kaya nga po gumawa po siya upang siya po ay makalapit sa ating Panginoon. Ako po, ang aking brother husband, almost 18 years ko po siya na pinagpipray. Since po ako ay naging Kristiyano, hinakbang ko po ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng prayer. At ngayon po ay kasama ko na po siya na naglilingkod sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating paglalakbay, upang lalo po nating makilala ang ating Panginoon na kung minsan dumarating sa atin ang mga bagay-bagay na kung saan na-challenge tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang Panginoon po ay challenge niya tayo sa pamamagitan ng ating paglalakbay. At ikaw rin, kapatid, ay challenge din ng Panginoon
upang ikaw ay lumapit sa Kanya, upang lalong maranasan mo ang Panginoon. Ang kailangan mo lamang ay gawin, trabahuhin na mabuti. Sapagkat sa pamamagitan po ng paggawa ay doon natin makukuha ang ating mga ipinapanalangin at hinihingi sa Panginoon. Kung tayo po ay lumalapit sa Kanya na may maningas na panalangin, pananampalataya, na kung anuman ang naisin natin na kamtan ay mangyayari ito sapagkat ang ating Panginoon ay makapangyarihan. We need to take actions in work sa ating pong pananampalataya na kailangan lamang po ito ay gawin natin. Kagaya nga po ngayon, we need to take actions for the salvations of our family loved ones. Sa mga taong hindi pa po nakakakilala, ilapit natin sila sa pamamagitan ng ating prayer, ng ating pananampalataya, at sa ating pong paggawa upang sila po ay makakilala sa Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Panginoon na nag-iisa at kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang kamtan natin at magagamit natin. And we have authority. Meron kang authority, kapatid, na binigay ng Diyos sa iyo. Gamitin mo ang authority iyan. Na kailangan mo lamang yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at ng iyong pananampalataya ay makakamtan mo ang authority niyan. And you will need to take it in action. Nais mo ang kagalingan ng iyong mga minamahal. Nais mong maligtas ang iyong sambahayan. You need to take action, kapatid. Gawin mo na may pananampalataya. Paghawakan mo lamang ang iyong pananampalataya. Wala po itong imposible. And do the impossible. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay, kapatid. Kaya sa oras na ito, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong panalangin at na may pananampalataya. At ikaw ay tutulungan niya na magtatagumpay. Amen. Tayo po ay nasa larangan po ng pananalangin. Ideklara po natin na tayo po ay nagtagumpay na. Atin pong ilapit ang ating pong mga church leader, ang ating pong National Overseer, Bishop Anthony Velasco. Father in heaven, patuloy po, Ama, nabigyan mo ng kalakasang pisikal na katawan ang aming pong Bishop Velasco. Patuloy pong gamitin mo po siya mightily at bigyan po siya ng wisdom na nagmumula sa iyo, Ama. Ingatan mo po ang kabuuan ng kanyang sambahayan. Dinideklara po namin ang aming pong regional overseer na kung saan si Bishop Carlito Navarro, na siya po ang nangunguna sa mga katatayan. Panginoon, lalo na po sa sitwasyon namin ngayon, ingatan mo po ang pag-iingat mo po kay Bishop Carlito Navarro sa anumang uri ng karamdaman at patatagin mo po
ang iyong lingkod. Ganon din po ang aming district overseer na COG Central Luzon, si Bishop Edgar Rivera. Patuloy po, Ama, na didideklara namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, kalakasan ng kanyang pisikal na katawan. At patuloy po, Ama, na pangunahan mo po siya at ang kanyang kalusugan, pag-iingat mo sa kanyang pamilya. Ganon din po, Ama, ang lahat ng mga district pastors and churches. God, idinideklara po namin sa iyo ang God's provision mo sa bawat mga pastors, sa bawat mga churches. Let God your anointing, Father. Ganon din, Panginoon, na magkaisa po ang bawat isa, Ama, na kami po, O Diyos, ay maraming kaluluwa ang mawin po namin. And we declare, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga leaders and members, family, sa bawat pamilya ng bawat mananampalataya ng COG. Panginoon, dinideklara po namin ang kanilang mga kaligtasan na wala pong mapapahamak, Ama. Gamitin mo po, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon. Buksan mo ang kanilang labi, Panginoon, O God. Bigyan mo po ng tapang. At ihakbang, Panginoon, ang kanila pong pananampalataya. At dinideklara din po namin ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aming Diyos ng kagalingan, in our Jehovah Rapha. Ganon din, Panginoon, na dinideklara po namin na magkaroon ng isang puso, pagkakaisa, pag-ibig, lalo na po, Ama, sa mga hindi pa po ligtas. At magkaroon, Panginoon, ng divine provision sa bawat isa, Ama. Lord, amin din pong inilalapit sa iyo ng anumang mga karamdaman na ito, Ama, na siya nagpapahirap sa aming bansa. Maraming nagkakasakit, Panginoon. Pangunahan mo po, Ama, ang aming presidente, kung paano po makontrol ang mga sakit na ito sa pamamagitan mo, Ama. Ganon din po ang Vice President, mga congressman, mga mayors, mga councilors, mga kapitan. Patuloy nga po, Ama, na pagkaisahin mo po sila, Ama, sa pag-ibig. At patuloy po, O Diyos, na ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay. Kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay may karamdaman, meron kang sakit na iniinda, kagaya ng babaeng humakbang, Panginoon, patuloy po ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Ganon din, meron kang problema sa iyong pamilya. Hindi pa ligtas ang iyong asawa, ang iyong loved ones. You need to take action. Kumilos ka. Ipahayag mo ang salita ng Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, kapatid. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Lord, ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong dinideklara
sa pangalan mo ng ating Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen.